Demanda mo ako ng level ha, para mailabas ko yung mga testigo. Sino ba siya? Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Tinatakot ni Risa Hontiveros itong si alias Rene. Pagkatapos ibulgar ang tunay na pagkatao nitong si Risa Hontiveros na di umano'y siya ay ni-recruit, binayaran ng 1 milyon para gumawa ng kanyang affidavit, testimony na siya di umano ay binastos ni Pastor Apollo Kibuloy. At syempre, kagaya ng propaganda nitong si Risa Hontiveros, abay idinamay si President Duterte at si Vice President Sara at karagdagan pang bayad kapag idamay syempre Senator Bato at si Senator Bongo. Ngayon gusto niya po itong kasuhan, papanagutin daw dahil nagsalita ng kasinungalingan. Abay mga kababayan po natin, tandaan natin ha, itong taong ito na si alias Rene ay galing po sa kanya. Original niya ito na testigo laban kay Pastor Kibuloy. So ibig sabihin, ang pagsasabi niya ngayon na sinungaling itong si alias Rene, kino-confirm niya na talagang ginawan lang nila ng kwento itong si Pastor Kibuloy at ibinigay ang script kay alias Rene para magkwento ng isang kasinungalingan. And now, they are preparing for the serious legal response against kay alias Rene. Pero ang hamon po sa kanya, mga kababayan po natin, ni Attorney Topacio, sige, kasuhan mo at kasuhan mo na rin ako para ilabas ko ang ilang mga witnesses na patunay na sila ay binayaran mo. Yari. Parang mas lalo mabubulgar, no? At ang, alam mo yung sa survey na lumalabas, mga kababayan po natin, tabakita natin, okay? Sa survey na lumalabas, itong si Risa Hontiveros na nag-aambisyon na maging presidente, no, ay nakakuha lang po ng 3%. So, sa pagbulgar na ito, sa pagsalita ni alias Rene, iba kayong 3% ni Risa Hontiveros, magiging 0 na lang. Anyway, puntahan natin si Attorney Topacio. Siyempre, ito muna yung mga pa-intro-intro natin. Sino ba siya? Sino ba siya? Sagutin mo nga, alias Rene, kung sino ka. Po si Michael Maurilio alias Rene. Siya daw si Michael Maurilio alias Rene. Nasagot na yung tanong mo ha. Siya lang naman di umano yung binayaran mo, Risa Hontiveros, para magkalat ng kasinungalingan sa halagang 1 milyon at ang kapal ng pagmumukha mo talaga, Risa Hontiveros, na idawit mo pa si President Duterte at si Vice President Sara dahil sa iyong ambisyon na maging presidente, ang kapal ng mukha. 3% lang, kumpara mo doon, no? 35%. So, anong laban mo dyan? Tapos ngayon, nabulgar pa yung iyong pagiging sinungaling, no? Markado ka na pala, baka magiging 0% na. Ito, pakinggan natin yung matinding banat ni Attorney Topacio. Risa Hontiveros, makinig ka. Witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan Kasi ako personal, nakakausap kami na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. Oy, mali pa yung translation dyan, binayaran ni Risa Hontiveros. Alam mo yung caption, minsan mali-mali rin. Oy, Risa, Tawag instances personal. Una, may dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa. Wow. Grabe ka, Risa, Kinuha yung bata na walang pahintulot. Di parang Franz Castro. Talaga nga naman, mga kababayan, magkarugtong talaga yung mga bituka ng mga ito, Risa Hontiveros, Franz Castro, Claire Castro de Lima, wow. Pare-pareho po, mga kababayan natin. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin ni Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap. Kala ko pa matapang yan.
Bakit natakot, Attorney Topacio? Wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Number Takot naman pala humarap, mga kababayan po natin, sa mga ginagawa niyang iskandalos at krimen. 2 yung sa Farmally. Di ito ba pa. hinarap namin sa media? Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike. Wow, sana all may pa-e-bike ka. Bongga ka pala, Risa Hontiveros. Kay Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Riz Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Riz Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan. Wow, grabe, no? Talagang nakatatlo na pala itong si Risa Hontiveros, no? Kutang-kuta ka na pala, Risa Hontiveros. Mukhang magkatugma, mga kababayan po natin, no? Naka-strike 3 na daw po si Risa Hontiveros. Itugma pala, oh. 3% lang yung nakukuha niya sa presidential survey. Diyos mio, Marimar, Risa, markado ka na pala. Kay Riz Ontiveros, ang pattern po ng May pattern. behavior ni Riz Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan. Kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Riz Ontiveros. Nako, mga kababayan po natin, no? Mukhang nanginginig na ngayon si Risa at nagpapanik at di niya alam kung anong gagawin niya. Kasi, malay natin, no? Alam ko yung unang planuhin dito ni Risa Hontiveros ay kung paano niya makausap yung mga iba pang witnesses. Paano niya ito makontak, kausapin na tumahimik, no? Posibleng gurgurin, posibleng suhulan, o sa anong paraan, no? Para lang mapatahimik niya. Kasi pag may lumabas sa isa, 2, 3 mga witnesses. Sa dami ng mga witnesses, ha, nang sinabi ni alias Rene, lahat sila ay binayaran, no? At pare-pareho po silang tinuruan, ginawa ng script sa kanilang sasabihin. Eh, putya, pag lumabas lahat yan, baka magbigtiyan si Risa. Hindi yung kahihiya na yan, mga kababayan po natin. Di ba? So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo. Yan, Risa Hontiveros. Demanda mo daw ng libel itong si Attorney Topacio para mapilitan daw po siya na ilalabas niya yung mga testigo, no, laban sa iyo, na magpapatunay na talagang ikaw po ay eksperto sa pagbabayad ng mga witnesses para lang, no, matupad ang iyong pangarap, lalong-lalo na po, no, matupad yung kagustuhan na may madiin yung mga kalaban sa politika. Lang hiya, mga kababayan po natin, no. Alam mo itong si Risa Hontiveros, minsan kung magsalita, mga kababayan po natin, akala mo napakabait, no? Napakatino nitong si Risa Hontiveros. So ngayon, no, talagang naka-strike 3 ka na pala, Risa Hontiveros. Ibang klase yung level ni Risa, no? Paano kayo yung mga anak nito, pamilya nito, Diyos ko? Ikinahihiya siguro itong si Risa Hontiveros, isang lingkod bayan, ginagamit ang pera ng bayan para sa panunuhol ng isang witness dahil lang sa kanyang kagustuhan na madiin ang taong galit siya, yung taong nagsasalita, nagbabatikos sa kanyang kapalpakan bilang senadora. Grabe yung mga to, walang pinagkaiba to sa kay Bongbong Marcos at kay Tambaloslos. Kaya tama lang na siguro na magsanib pwersa na sila kasi pare-pareho po sila ng ugali and sanib pwersa sila against sa taong bayan. Yan ang sinasabi nilang taong bayan ay sila lang yan, no? Yung mga taong nauuto nila na babayaran, na susuhulan para mag-rally, magprotesta para sa kanila. Pero ang totoo, hindi yan yung mga legit na supporters nila. Kasi nasaan ba yung legit na supporters niya? Represent lang. At yung survey na yan, ako naniniwala na may mikos-mikos pa yan. Kasi kung totoong survey, baka 100% yung mga Pilipino ay BP Sara po sila. So yan lang po yung ating update, mga kababayan natin. Mabuhay po kayong lahat. At abangan natin, no, yung paglulupisay nitong ni Risa Hontiveros, pagwawala, at kung ano po yung iba niyang gagawin para mapatahimik itong si alias Rene. Okay, so huwag kalimutan mag-like, mag-share sa ating video, mga kababayan po natin, mag-comment, at i-subscribe na rin yung ating dalawang channel, itong KB5 Pilipinas and Bugtaw Pilipinas. Yun lang. Maraming salamat and God bless, mga kababayan.